Hello mga ka-Antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, ayan, as usual, kinukumusta ko po ang inyo pong mga businesses. Kumusta po ang mga buhay-buhay natin? Ayan, kami po as of 6/19. Ayan, kasasara lang. Dahil, ayun, may isi-share ako yan ang pag-uusapan po natin ngayon kung sino ang makarelate dito. Pagpasensya nyo na po, ang dumi pa ng kamay ko. Kung sino ang makarelate dito kasi may nangyaring stressful. Ayan. So, usually po kasi tatlo talaga yung mekaniko namin dati. So, pang-apat na yung asawa ko. Pang-backup lang yun siya just in case na talagang maraming naghihintay or maraming customers. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay mekaniko problem 101. So, ayan, sino ba dito ang may mga shop at sino ba dito ang mga mekaniko? Pa-comment po. Ang pinaka-problema talaga kasi pag halimbawa ganyan na halimbawa, mayroon kayong mga mekaniko kung hindi lang isa or dalawa. Pinaka-problema pag yung tatlo or sumubra pa. Tapos yung hindi magkakasundo. Ay, napaka-stressful, napakasakit sa ulo, nakakagulo ng buhok, nakakakingki ng buhok talaga. Kasi, ayan na experience ko ilang taon na mayroon talaga kasing mga, syempre, magkakaiba ang mga ugali, magkakaiba ang, sabihin na natin, pari-parihong, alam yun, may konting yabang sa mga katawan, may pagparihong may alam, ganon. So, nagpapagalingan. Yung pakikisama nila sa isa't isa, nagpapagalingan. May mga gustong patunayan sa isa't isa. So, napakasakit sa ulo. Kasi may nagbabay. Ganon, na mekaniko namin. So, ang kasi doon, may lagi kasi siyang nakakahindi kasundo. Dahil parehong maere, parehong ma-pride. Ayan, actually, hindi naman talaga yung isa. Yung isa, masyadong perfectionist. Yung isa naman is ma-pride din. So, hindi talaga magkasundo. Yan ang isa sa pinaka-problema ng mga shop owners kapag marami silang mekaniko. Pag hindi magkakasundo yung kanilang mga mekaniko. At ang hirap naman yun, halimbawa, umalis kami, pagbalik, ang daming sumbong, kanya-kanyang sumbong, kanya-kanyang ganito, ganon. Eh, syempre tayo naman, as owner, wala naman tayong kinakampihan, di ba? Kasi lahat, importante sa atin, lahat sila mahalaga sa atin. So, ang nagkakaproblema kasi sa mga attitude, pari-parihong may, hindi mo alam, pinaglalaban, yung mga kahit ang mga pinaglalaban. So, minsan, kakasitahan sila sa mga trabaho. Pero inaano ko naman sila as much as possible, minamanage ko sila. Pero meron talagang mga may mga tendency talaga at hindi lang ako nakakaranas nito. Marami mga shop owners ang nakaka-relate dito. Yun ba yung may mekaniko kayong parang hindi mapakisalamahan ng iba? So may nag-share din sa akin na hindi nagtatagal ng mga kasama niya. Although may mga tao talaga kasi ding ayaw magpa-correct kasi feeling nila pag kino-correct is hindi na sila magaling. Pag kino-correct sila is feeling parang pinapahiya sila. Pag kino-correct sila is talagang naapakan yung pride nila. Yun yung mga taong yun yung mga taong hindi matanggap yung kakulangan nila or yung mga, kumbaga, yung kakulangan ba ng ng knowledge kasi hindi naman lahat perfect, 'di ba? So, yun yung mga tao na hindi matanggap ng pride nila, ng ego nila, na napuna, na may mali at i-correct sila. Yun yung mga tao na yun. So, may mga tao din naman na yung almost perfectionist, gano'n. So, yun yung mga tao din naman na ayaw nang pumapatay ng oras, ayaw nang pabanjing-banjing or papetik-petik sa trabaho. Yun yung mga tao na gusto is as much as possible is yung the best sa abot ng yung makakaya yung magawa. Yung trabaho. So, approve sa akin yun. So, kaya nagkakaroon ng parang syempre sumbong-sumbong. Pag hindi mo na-address yung sumbong, na sa tingin mo naman din is Di mo lang point out kahit na pag sabihan mo na matuto tayong magtanggap din ng pagkakamali. Kasi
diyan tayo matututo, talagang durog na durog ang ego nila, gano'n. Ito rin yung ibang ano din personality na hindi rin na mapigilan na hindi din magpansinin yung ano, yung mali. Pero okay sa akin yun. Ang pinaka may problem talaga kasi doon yung sa taong kinukorek or tinuturuan na ayaw magpaturo. So, yun yung masakit sa ulo ko talaga. So, I have no choice na talaga pag mga ganun. Kasi, nakikita naman natin, di ba, pareho silang importante. Pareho, yung mga mekaniko kapartner talaga natin yan sila. Hindi natin masasabi na, hindi natin masasabi na mas mabilis ang trabaho kung wala tayong mga mekaniko. Ang mas mabilis ang labas ng mga pyesa kung walang mekaniko. Not unless kung talagang wholesaler lang tayo. Or, ayun, wholesaler lang. Yung mga, usually mga supplier lang taga. Pero kapag end shop ka, yung nasa, nasa retail ka, mas mabilis kung may mekaniko. Pero it doesn't mean naman na hindi tayo usad o hindi tayo maging stable kung wala tayong mekaniko. Mas mabilis lang. At the same time naman, ang mekaniko kapag nasa shop sila, mas marami talaga silang customer. Mas mabilis din ang kita nila. So, partnership talaga yan. The problem is, dumadating din tayo sa point minsan, di ba, na wala ka namang choice kasi nakikita mo din naman yung kakulangan or pagkakamali. Kaya lang, ang may problema is yung taong hindi niya matanggap yung pagkakamali niya o hindi niya matanggap na may pagkukulang siya, may kulang pa siya, na kinukorek siya. So, wala tayong choice doon. Kaya, yung mga nagpapaalam na yung akala nila is pipigilan din natin sila. Although, nandoon tayo yung panghihinayan natin kasi mahirap maghanap ng mekaniko. So, nandoon yung panghihinayan natin pero wala tayong magawa. Kasi, ang hirap baguhin ng ang hirap baguhin yung ng pagkatao, ng nakagawian, ng habit, ng attitude, ng mindset. Napakahirap. So okay lang pag nandyan kami kasi syempre bawat galaw ng monitor mo mag-uumpisa sa biruan, mag-uumpisa sa asaran hanggang sa magkakapikunan, hanggang sa lumalim. So konting kibot, nagkakaroon ng ignition, ganon. Ang problema pag wala kami usual, di ba, nag-out of town, tapos minsan ilang araw, Diyos ko, pag uwi mo, ang dami ng reports, di ba? Tapos, yung sa isa pangatlo, syempre tatanungin mo as witness, I won. Syempre ayaw din ng may kakampihan, kaya I won na lang, hindi ko alam, kahit although nandoon naman din talaga siya, di ba? Baka same din ng pananaw na hindi mo naman ma-point out na siya talaga kasi din yung mali or what. Kaya I won na lang. So masakit sa ulo, sayang man, napakasayang dahil tulad ng dito sa amin, pag dalawa lang talaga, ang hirap. Kasi nga medyo maraming customers, siyempre. As tayo owners, ayaw natin nung naghihintay yung customer. Sa akin, napaka-importante ang oras. Importante ang oras ng pasok nila. Importante para sa akin yung oras ng mga customers. So, as much as possible talaga, dapat talaga 3-4 yan si Ray. Kasi nga, yung mga customers, ayaw ko na naghihintay na matagal. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila na ang mga customers pupunta dito, pupunta sa shop, may papagawa, hindi para magtambay or mamasyal. So, okay lang sana kung lahat may ginagawa. Pero yung, halimbawa, absent, sobrang late, di ba? Ayun ang medyo nakakainis din. Ang dami-daming mga shop owners na nagko-confide sa akin ito na palaging late, papasok kung kailan papasok. Meron akong isa niyan. Palagi kong napagsasabihan talaga. Halos every other day ko yata napagsasabihan yung palaging late. Papasok, puro absent. I-remind natin sa kanila na kung gaano kahalaga yung oras natin na dapat pahalagahan din nila. Kasi, yung isa nangyari nung nawala at natambay, bumalik, ayun, nakiusap na kung pwede bumalik kasi ang hirap na walang trabaho. Ang laki ng kita ng mga mekaniko. Daig pa yan nila mga supervisor ng mga ng mga company. Pag sa mga minimum daig na daig yan nila. Ang mga minimum.
Kung naglilibo-libo yan sila ng maghapon. Pag kalakasan talaga. So, ayun. Ang hirap. Pero pag ganun kasi, una-una stress na tayo. Hindi fix ang oras natin kung may mekaniko or wala. So usually, kawawa din naman yung mga customers, lalo na kung halimbawa pumunta doon, sinadya yung shop natin kasi may papagawa, tapos wala. Ako nga na-stress nga ako kasi dalawa na lang yung gumagawa. Diba? Ayaw natin na maghihintay yung customer, tapos kasi minsan may mga trabaho matagal talaga. Pero pag ganito rin, wala na din talaga tayong choice. Ang hirap na stress ako today. Sobrang stress, ang sakit ng ulo ko. Na gano'n na nga, na hindi mo naman pwedeng pigilan. Dahil nga may problema din naman talaga sa attitude. May problema. Okay siya sa amin, sa owner. The problem is, yung attitude towards the kasamahan. Diba? The way to react sa mga kasamahan. Tapos, ayun, ang iba naman, the way to act doon sa mga kasamahan, ang hirap. Ang hirap talaga na nun. Pero pag dumadating, usually may mga umaalis na mga mekaniko talaga. Kadalasan hindi dahil sa shop owners. Kadalasan sa mga dahil sa kasamahan nila. Hirap yung mga sa shop owners kasi halos lahat ng mga shop owners nangangailangan at gusto talaga may mekaniko. Pero kung ikaw na klase ng mekaniko din naman na papasok kung kailan gusto, papasok sa oras na kung kailan ka lang available, ay wala, hindi din yung maganda-stress lang abutin natin. Mabuti pang wala na lang para wala kang asahan at kumagamaling-kamot ka na lang sa sarili mo kung anong diskating gagawin mo para matuto, para ikaw na mismo makapagawa doon sa mga mapapagawa. So, ayun, comment nyo po ang inyong mga experience about sa handling mekaniko 101. Ayan. Dahil medyo stress talaga ako today dahil nga sa mga nangyayari. Kaya na sinabi ko, hindi mo naman mapigilan dahil nga may problema din at nagkakaroon ng bangayan at hindi pagkakaintindihan between sa kanila. So, mabuti na lang din na let go para wala ng gulo. Although, ayan, nagsasuffer kami ngayon kasi kulang. Medyo may mga customers na umaalis na minsan kasi hindi mahintay, maraming nakapila. So, diba, hindi yung solution dyan. Ayun lang. Thank you very much po sa inyong lahat. Paki-comment din po ang inyong experience po dito sa pag-handle ng ating mga mekaniko. At ayan, shout out po sa Revelyn Lopez, kay Ma'am Revelyn Lopez and Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas at sa Katrupa Uno. Ayan, thank you so much. Thank you so much. See you in my next video. Paki-comment po ang inyong salubin tungkol dito sa na-share ko sa inyo. Masakit ang ulo ko. Stressful ang araw na ito. Bye!